Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, in the mighty name of Yeshua, we come before you. We honor you this very day. We honor your presence. We honor you this very day because you are awesome in this place. You are awesome in this place. You are awesome in this place. We welcome you, Holy Spirit, Ruach HaKodesh, the Spirit of Abba Father. Yes, amen. Hallelujah. Thank you so much. In the precious name of Yeshua, Yes, amen. we honor you. Thank you for this wonderful day. Hallelujah. Thank you for this wonderful day, Ama. For you are worthy of praise. Salamat, Lord. Nga ikaw mamuhat sa matag usa nga naa diri ron. Salamat ikaw magpahaluna sa matag usa. Yes, amen. Salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah. That we could come boldly before your presence Amen. Hallelujah. because of Yeshua. Yes, Lord. Yeshua Christ of Nazareth. Yes, amen. Yeshua Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. We bless your name. Yes, hallelujah. We bless your name, Yeshua. Hallelujah. For your name is a name above all names. Amen. Your name is a name above all names. Amen. Every knee shall bow and every tongue confess that you are our Lord. Amen. In the precious name of Yeshua. In the powerful name of Yeshua. In the powerful name of Yeshua. I speak life to each one of you right now. From the top of your head down to the sole of your feet. I speak healing in Yeshua's name. In the mighty name of Yeshua. Amen and amen. 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 2. Amen. 3. 4. Amen. 5. Amen. 6. Amen. 7. Amen. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. Shabbat Shalom, everyone. Hallelujah. Praise Yeshua. Amen. Amazing kayo si Adonai sa atong life. Palakpakan nato siya usab. Because He is amazing. Is He amazing? Amazing ba siya sa ato ang life? Amazing ba siya sa matag usa nga naa diri? Amen. Kung ikaw niingon nga siya amazing, singgit, hallelujah! Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to you, Adonai. Mga kaigsunan, grabe ko ka-excited kung unsay pwedeng buhaton ni Adonai sa matag usa. Kay balo ko nga sa tuang almost pila ka bulan na lang para mahuman ang 2024. Ang pinaka-importante mga kaigsunan nga naanay mga maayong nahitabo sa inyong life. Kay balo ko nga naanay maayo, no? Can you count your blessings? Maihap ba ninyo ang panalangin nga unsay naabot sa inyong life? Pwede ba ninyo na maihap? Yes, you can count His blessings. And you can name them one by one. Wala ko kabalo kung unsay measurement di mo sa blessing. Pero kung ikaw mapasalamaton ka sa gamay na butang, mahimaya si Lord. Kay ang ato ang measurement nagdepende na sa ato ang individual kung unsay blessing para sa imuha.
And ma-appreciate ni Lord kung ang usa ka iyang mga anak, isa sa iyang mga anak, simple kaayo ang pagpasalamat nga dili complicated ang ato ang pag-serve. Nga ato ang dali-dalion nga si Lord mo banalangin na nga iyahan ang buunta. Pero dili nato siya pangunahan. Kay mas nakaila si Lord sa matag usa. Kung ikaw kasaligan ba sa kanang imong ginapangayo. Pinaka-importante mga kaigsuonan na i-acknowledge ang gamay nga butang nga tingali sa imuha dili pa na mao ang imong pangayo, but if you acknowledge that it is a blessing, mahimaya si Lord. Kaya ang panalangin dili na nag-base kung unsa kadako ang imong balay. Ang panalangin dili na nag-base kung unsa kadaghan ang imuhang kita. Ang panalangin dili na mo base kung daghan ba kag tinigom. Kay tungod kay si Lord patas ragid kay sa nga tanan. Wala nagpasabot kung kinsa karon ang pinakadato. Siya ang bulahan. Dili. Because you are blessed. Amen. Say, I am blessed. 2, 3, 4. I am blessed. 5, 6, 7. Amen. You are blessed. Just be excited kung unsay pwedeng buhaton ni Lord nga mga surprises. Kay ang pinaka-importante na nakita nimo ang mga kamot ni Lord nga nagapamuhat siya. Amen? Nakita nimo kung unsa siya ka makaingon kag in His time, He makes all things beautiful. Amen. Praise Adonai. Hallelujah. Glory to you, Lord. Let us all bow down our heads. Let us pause for a while. Think about His love. Think about His goodness. In 5 minutes, silence. In 5 minutes, in silence, please. Think about His goodness. Think about His grace.
Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who have sinned against us. And lead us not into the tests. For thine is thy kingdom, thy power, thy glory, forever. Ruach HaKodesh, thank you so much for being with us here. As we listen to your voice, as we listen to the word of the Father in Yeshua's name, Lord, that we bring enlightenment sa matag usa nga naa diri ron. Nga ikaw, Lord, magsentro ka sa among hunahuna ron. Ikaw ang among sentro sa among hunahuna, sa among spirito, sa among kalag. Sentro ka sa amuhang kusog karon, Adonai. Ikaw ang amuhang sentro sa among kasing-kasing. Wala na milaing hunahunaon kundi ikaw lang. Ang imong kamaayo, ang imuhang kamaayo, ang imuhang pagkamaayo. Gugma nga walay mga paglubad. Salamat, salamat, Adonai. In the precious name of Yeshua, in the wonderful name of Yeshua, I pray in the mighty name of Yeshua, whatever need that my brothers and sisters nga naa karon, Father, salamat nga ikaw magpahaluna. In your time, you make all things beautiful. Ikaw magpahaluta sa matag usa nga naay nagkinahanglan, spiritually, physically, and financially. Salamat, Lord, that in your time, you make all things beautiful. In the wonderful name of Yeshua, you are good. You are always good. In the precious name, amen and amen. Mga kaigsunan, when the Father iyahan ng gustong mu-ascend na si Yeshua nga ato ang manluluwas. Sa dihang iyahan ng gusto nga mubalik na si Yeshua kung asa siya gikan. Nagpasabot nga ang trabaho ni Yeshua nga siya mismo iyahan ang gisalig nimo ug nako. Dili na siya magpadayon sa paghimo og mga tulumanon kay humana nga siya ang iyahang assignment. For 33 and a half years, na-prove ni Yeshua that during sa iyahang journey sa 33 and a half years, nabati na niya unsang feeling sa tao, na-feel niya kung unsay feeling sa usa ka nga naay mga temptasyon. The time sa iyahang journey sa kalibutan, ang wala niya na sinati nga tinawhanon, iyahan ang nabati sa dihang nahimo siyang tao. 100%, he was 100% human being like you and me. Sa journey na sa 33 and a half years, walay bias ang iyahang pagkinabuhi nga nganong gaampo siya. Walay bias katungod kay Ginoo, anak siya sa Ginoo, pinadala siya. Dili bias nga kaya niya ang tanan. Iyahan ang gi-fight, mga higala. He fought a good fight. The fact nga nagaampo siya, the fact
nga siya naga spend siya time sa amahan. Kay balo siya na pwede siya mapakyas. Kay balo siya nga pwede siya magkamali. Kay tanang feeling sa usa ka human being, sa usa ka tao, naa kay Yeshua. Gihubo ang iyahang pagka-Diyos. Kung gitawag pa sa Bisaya nga Diyos, which I do not like to call Him, to mention Diyos, because dili siya Diyos nga term na sa usa ka pagano, but anak siya sa Creator. Even before the foundation of the world, tuan na siya uban sa iyang amahan. Feeling the time nga wala pa siya na naog sa kalibutan, naa siya'y trono sa langit. He is somebody up there nga gina-worship sa mga anghel tungod kay bigaten son siya. In other words, tagaay na kog meaning sa word bigaten. In other words, naay sinugdanan, gipagawas siya sa amahan. Naay sinugdanan ang anak nga si Yeshua. Because it is a bigaten, gihimugso dito sa trono sa amahan. Sa dihang gihimugso niya, usa siya kabalaan. Usa siya kabalaan. Sa dihang gipadala siya sa kalibutan, iyahang gihubo kung kinsa siya sa langit. Og nahimo siyang sama nimo og sama nako. Ang iyahang journey diri sa kalibutan, nga iyang giagian ang mga kagutom, temptasyon, ug unsa pa dang mga iyahang gidaog tungod kay gitawag man niyang self na conqueror. Gitawag niyang self that nadaog siya. Pasabot na siya'y agian. Dili bias to na feeling nga kaya niya. Na-prove na ni Yeshua nga kaya niya. Na kaya niya ang tanan. Therefore, kung kinsa na karon nga naa ang balaang espiritu nga mo'y gihatag in exchange sa anak. Nga mao ang nagbanhaw ni Yeshua gikan sa patay. Ninaog ug gibubo ang balaang espiritu sa dihang niuli na si Yeshua. Kay dili pwede ihatag sa amahan ang balaang espiritu niya kung dili mo uli si Yeshua. Pinahanglan siya mo uli para iya ihatag ang balaang espiritu. Kaya ang balaang espiritu mauni ang ginakuyog-kuyog ni Yeshua during sa iyang journey sa kalibutan. Pero dili automatic nga iyahang na-enjoy kung dili kinahanglan siya mo yield sa Holy Spirit. Dili bias ang iyahang automatic na nga mamuhat ang Holy Spirit. No. Iyahang gitagaan og time nga mo yield gid siya sa balaang espiritu. Naga-pray siya, naga-spend siya time in prayer. Muna mga kaigsunan, kato ang iyahang giingon nga nadaog na niya, I have overcome. Tinuod to nga iyahang giagian mga higala. Ang pinaka-importante iyahang na-prove. Ug tungod naa naman ang balang espiritu sa matag usa karon. Ana kagabhanan ang balaang espiritu ni Father. He dwells in you.
Imagine kung unsa siya kadako. Naa siya nimo, Brother Nonoy, naapod siya kay Sister Inday. At the same time, naapod siya kay Sister Neneng. At the same time, naapod siya kay Malu, kay Nene, tanan. Ana siya kadako. Naana siya nato mga kaigsuunan sa sulod. Yeshua was the only person to be born of the mortal mother, Mary. Yes. Okay. Sa mga kaigsuunan, moora na siyang nahimong tao nga wala ni giagi og sex sa usa ka amahan og sa papa, mama og papa, kundi conceived siya sa balang espiritu pinaagi ni Virgin Mama Mary. Mga kaigsuunan, naa siya sa matag usa karon. Ato siyang i-honor. Every time we come to the Father, tungod nga sa balaang espiritu. Tungod nga sa balaang espiritu. Dili, wala ka diri ron kung wala ang balaang espiritu. Dili ka makaampo kung wala ang balaang espiritu. Dili ka kapanawag. Dili walay musulti nimo pray kung walay balaang espiritu. Dili konsensya ang namuhat nimo. Dili na ang imuhang pagkatinawhanon ang nagsulti nimo nga pray. It is the Holy Spirit nga naa nimo who is telling you to pray, to love, to have peace. Amen. To honor Him. So let us honor Him. Every time utapog tasama ni ini, let us bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. Amen. Amen. Kano sa amang ka hinuklog nga tagaan ni mog spend og time si Lord. Ato mga miaging adlaw na ako'y ginusunod nga series about mga emperor, mga empress, mga sa inchik. Grabe ang ako ang realization how they honor their emperor. They bow down. They honor their emperor. Iyon ko, Lord, grabe ang grabe ning mga tao, how they honor their emperor. But kami, nga ikaw ang tag-iya sa langit ug sa yuta, tag-iya sa gold ug sa silver. Sometimes i-take for granted nato ang presensya ni Lord. Kanang story nga akong ginasunod mga higala, grabe ang ako ang realization nga maskin unsa kamahal nila ang ilang bana o ilang asawa, kung matabunan na gani sa greed, matabunan na sa material nga butang tungod sa kaguol nga dili matagaan og alibyo ang ilahang panimalay, ilahag yung mabaligya ang ilahang mapatay na ay buhato nila nga dili maayo sa ilahang loved ones in exchange sa self-interest. Sa unang panahon, mga higala, tungod kay imao man ni ang lifestyle sa China, nga about aning mga emperor o whatever ng mga hariano nila, mga higala, diha magyud na nagsugod ang ilahang culture. Makita na ako mga kaigsuunan nga na ay distinct. Kung ikaw ulipon,
ang gingharian nga ilang giserve, luoy gyud kung wala kay ranggo. Kung wala kay ranggo, kung wala kay official, you are nothing. And that's the reason why ang mga tao nag-seek og power para naay koneksyon. Then mas naklaro lang nako mga higala ba ako lang ginabutang ang akong self sa taang sitwasyon because mo magin ang tinuod culture magid na dito sa China. Ang ilahang the way nga ilang respetuhan ang ilahang emperor. Pero grabe, kung emperor ka, grabe ka wala yung di ka pwede mo tubag. Kung ikaw, ubos gid ka kaayo sa matanan. Kung nagingon ko, Lord, sa gingharian ni mo, Lord, ang balaang espiritu naa sa matag-usa ninyo. Walay pinalabi. We could come boldly to the Father. And as we come before Him, we bow down and say, Father, I thank you. Imagine you could come. Dili ka mao nga murag pinakaubos, but anak ka. Amen. Anak ka. Amen. I am a child of the Father of Almighty. And I am a child of Almighty. Amen. Hallelujah. Muna makaigsuunan, sa dihang nagpadayon kong tanaw, tungod na isa ka tao, babae nga na-stand sa rights, pwede ra di ay, na maskin unsa ka powerful ang emperor, the moment imuhang isulti ang kamatuuran, imong isulti ang kamatuuran, the truth will set you free. Kung dili ka dapat mahadlok para imong ihatag ang imuhang katungod nga musulti sa kamatuuran. Kung kaya nila, kaya nimo as you speak the word. Amen? As you speak the word. We can stand. Pwede mo kong kamutindog between the devil og sa covenant. Naa ka sa tunga. Mutake kag stand ni Satanas og unsang covenant. Na dili di mo tugutan sa Satanas nga manghilabot og magnikingi alam sa imong kinabuhi. Are you listening? Amen. So the Father, mao ni siya ang nag-architect sa tanan. Mao ni siya ang nagplano sa tanan. Iyang gipadala iyang bugtong na anak na si Yeshua. And then after 33 and a half years, He left. Iyang gihatag ang balang espiritu aron ikaw ug ako magpadayon with Him. Amen. Kay humana ang trabaho na Yeshua, pero wala na human ang trabaho ni Father sa Amahan. Magpadayon ang trabaho sa Amahan pinaagi sa imong kinabuhi. Amen. His kingdom come. His will be done on earth as it is in heaven. Magpadayon ang iyahang trabaho ni Amahan pinaagi nimo. Dili pa ka honor ana mga higala? Dili ka honored, di ba ana? Are you not honored that iya kang pinili to continue kung unsay trabaho ni Yeshua? So karon, unsa imong position nga ikaw naman magpadayon? How you position yourself? Unsaon man nimo pag-approach? Unsa man every time you come before Him? Nakana ganing dito manggod sa China, dili gyud masulbad ilang problema kung dili sila mustorya sa emperor. So kinahanglan mag-appointment ka, mamustorya ka sa emperor, or isomon ka sa emperor para isulti nimo unsa imong gusto isulti.
Then ako manggod, kumuduol manggod ko ni Ama. Hallelujah. Usahay isomon ko sa Holy Spirit to come before the Lord, the Father. And sometimes, I just feel to just come before Him because I am free and I can come before Him. Nga wala na'y muharang sa ako ang way. Are you listening? Then as you come before Him, ang pangutana ron, how do you come before Him? Sometimes, tumuduol ta niya nga naglingkod lang. I am not judging, but sometimes, ako makita manggod ang gingharian dito sa emperor ba nga how they honor, order as they come before the emperor. Grabe gid sila ka respeto, ka makaingon gid ko nga grabe no. Then kami mga ya pagyud mi then usahay mag-ampo sa likod-lingkuran pa din. Ana-anaon pa, Lord. Salamat, Lord. Mag-ana-ana pa sa tiil. Tapos, kanaganing, wala lang. Pura ganing, grabe kay ta ka-confident. Nga wala mo lang tayo respeto. Pero ako makitaan ko, Lord, amput-put nga no. Ako di bagay ko gusto mo tanawan ng mga China nga mga inana, no? Kay murag boring, di kayo na ilahang mga ana. Pero balo ka, grabe. Ni-sink in gid nako unsa ang pag-honor nga dapat nato i-honor ang creator sa universe. That as we come before Him, we could come, ang pinakagwapo gyud mga higala, balo ka, every time na sila implead sa emperor, they kneel down. Sometimes we cannot do that. Dili nato mahimo ang muluhod para naatay isulti. Kung naaga ni kay itugan nung nakaihangyo, muluhod sila sa emperor. And then kana ding emperor maludhan, maluoy. How much more ang amahan? Amen? How much more ang amahan? Amen? Ato sa i-disregard ang baby, di sa nata maglingaw-lingaw sa baby, sis. Okay? Ato sa nato tanahon sa ato lang ang hihangyo sa diningang mo maminaw. Okay? Ang pinaka-importante ayaw lang sa pa-distract sa bata. Kay I want you to listen because the Lord has a word for you. Okay? Ang pinaka-importante that ato ang irespeto ang amahan every time nga naatay ihangyo niya. Muna kasabot ko nga kinanglan mo adto ka sa closet the moment mag-pray ka. Because it is between you and the Lord. Musulod ka sa closet and then unsa man imong buhaton? Mulingkod lang, magyaka, kundili. Kana ganing lami gid kay kana ganing formal ang imong pagduol sa amahan. I don't think it's a religious thing to do that. But if the emperor deserves to be respected and to be honored, nganong dili man na niya? Nganong dili man na niya nganong dili man siya malipay? Amen. Kung muduol ta niya nga with respect and honor. Ang pinakamaayo lang nato karon mga higala, that the blood of Yeshua mo na ang nagatabon ka nato. Kay dili ka basta-basta mo duol sa amahan. You cannot easily just come before the Father. But because you are covered and sealed with the blood of Yeshua, pwede ka na kaduol. Amen. Pwede ka kaduol. Amen. Pero ato ang i-change ang atong perspective on how we come before the Lord. Amen. Let us respect Him and honor Him sa ato ang lawas, mga kaigsuonan. Amen. Hallelujah. Amen. Are you listening, guys? Are you listening, brothers and sisters in the Lord? Amen. So karon, mao ni ang ako ang pangutana ninyo. Unsa man nimo, unsa imong posisyon karon,
I want you to understand deeply. Karon pinakalalom na gyud. How do you pray? How do you call Him? How do you address your prayer? Kay kinsa nimo i-address ang prayer kung sa dihang muduol ka na niya. Kay kinsa nimo i-address. So see, this is very important, yun, that we understand. Dili na to i-address ang atong prayer as you come before Him, kay Yeshua. Dito gid ka sa amahan. Okay? Nanatay pattern na di ba? Our Father. And then as you come before Him, remember, you cannot come before Him kung walay pangalan ni Yeshua. Di ba? Sumingon ka, Father, in the mighty name. Kita mo kung harahara mo kita, Father, in the mighty name, Father God, Father, ayaw. Kana ay, lamig ka i-change na to kanang, grabe ang, kana gina imong respeto gani. So, ino ni mo, Father, no, wala na ko kabalo ang saon ni mo na pag hatag og nagaghigayon nga, mo pray ka. Kung una ka sa public, you can go to the corner, o ato ko sa CR nga ikaw lang mag-ampo. Dili kay tungod kay, di ba murag lamig, yun ka na naagi kay isulti na kay tugaan. So you can address your prayer to the Father. Hallowed be your name. I come before you in the name and in the precious name of Yeshua. As I cover myself with the blood of Yeshua, see, always plead and include the blood of Yeshua in your prayer. Kay wala na gyud rason nga makaduol ka sa amahan tungod na sa dugo. Are you listening? Kay kung wala ang dugo, now remember, asa nahimo ang covenant? Kanusaan na-establish ang covenant nga tinuod, concrete na ang atong covenant. Tungod na sa dugo. Covenant, mao na ang blood. Dili o wala na-establish ang atong covenant kung walay dugo. Remember, ingon ko, Lord, sige kong tanaw ani, ako man gitong gihurot tong series, no? Grabe na sink in gid nako unsa gyud ang kinabuhi sa kana ganing emperor o mga princess nga they respect. And then grabe ka sink in nga ang amahan, grabe kabalaan og matarong. Actually, kung walay dugo, dili ta kaduol sa amahan. Mao nang reason nga naa ka makaduol ka. Unsa man day reason? Rason be nga naa ta diri. Wala tay communication, pagka useless ding wala tay communication sa langit. Useless kaayo nga wala tay communication sa langit. Useless atong pagkinabuhi diri kung dili ta ka communicate. But I want you to realize that the Father is holy. Dili di mo siya, you cannot play with the Father. You can only come before the Lord tungod sa dugo ni Yeshua. The covenant. Kaya kung walay covenant, the Father won't listen to you. The Father won't listen to me. Ug useless na atohang kinabuhi diri kung walay covenant. Useless ang ako ang pagpaninguha kung walay covenant. Useless ang pagkamatarong kung walay covenant. So, unsa ganito? Unsa ganito? As you come before the Lord, Father, in the name of Yeshua, I come before you. Di ba, in respeto? Dami kayo na natay.
Kana ganing action nga ana gani, no? And then muluhod ka. Wala man, dili man niingon nga dili madawat imo mga pag-ampo kung di ka muluhod, pero lahi ira. Marganahan ko na itong mga Katoliko brothers and sisters, they kneel down. Grabe gyud. Para sa kuha, I appreciate them. Pero kana lang, nag-differ na po na sa heart na pod. Pero maskin miingon kag, tinubos ka, lahi ka, dili gihapon ko mo believe sa mga Kristiyano nga mga born again, kay murag grabe kay ta ka kumpiyansa. Grabe kaayo ta ka kada ganing walay respeto ba? Mura ka nag-adtog kumpanya na walay ID. Walay uniform. Kasabot mo? Kasabot mo sa akong pasabot? Walay proper uniform. Namuduol lang ta. Busulod ta sa trono. Nga walay proper uniform. Kay miingon ang ka-born again ko, murag, wala may problema na. Di man nato na-question, pero I'm telling you, mahitabo na gyud ng murin sa Yeshua, di ta basta-basta. I'm telling you, muna ingon ko, Lord, gikyutan ko sa akong self, watching that, my goodness, kanang, di lagi ko ganahan yung matanaw na mga inchik-inchik, kanang ganing magdabaw down, pero balukan na ni, nagkigstorya gyud si Lord sa akohang heart, nga inana, unta ta dapat, nga mukduol sa ni Amahan, with respect. Usahay manggani, para sa anak karon. No? Para sa anak karon. Kana ganing kung gigutom, kaon na ta. Well, if you really respect na naa ka sa open forum o sa forum sa public ni Lord, imo respetuhan siya, dili sa ka magkaon, kaya kaon kanunay man na. Pero kung naay appointment sama like this, dinanawag ng imong bitok to feed him, pwede man na nimo ingnon nga dili sa ka bitok nako pakanoon bitok. Unya nagid ka nako pakanoon, unya nagid ta mangaon duha. Sa tinuod lang every time ka ng mangaon, ta ginapakaon man nimo ang bitok ug imong self. Di man na ma-deny. Imo ang bitok ba imo gina-feed? Ha? So pwede na ni, pwede sa ko unya ra gyud ta bitok, I will feed you later. Let us respect kay na ako karon. Na ako karon, naa dinhi ang na ako karon. Every time ako ganay mga pagtapok o magtapok sama niini. I'm telling you, grabe gyud ang ato ang dapat tagaan nato respeto gyud ang presensya ni Almighty sa imong life, sa atong life. Amen? So as you come before the Lord, I cover myself with the blood of Yeshua because I know I cannot come before you without the name of Yeshua. So see, nagagamit ka sa pangalan ni Yeshua. Actually, bago ka muduol sa Amahan. Kaysa Yeshua ang atong covenant. Sa Yeshua naa siya sa trono. Ayaw pagunahuna nga sa Yeshua naa sa imong heart. Ayaw pag-imagine nga sa Yeshua naa karon diri. Si Yeshua naa sa heaven. Ang naa karon diri, the Spirit, the very Spirit of Almighty, Ruach HaKodesh. Are you listening? Sa pagduol di mo in the name of Yeshua. So every time nga muduol ka sa Amahan, you communicate to the Father. Ang imong communication should address to the Father. But every line, naagin ay pangalan ni Yeshua. Every come to the Father in the name of Yeshua. Father, in the name of Yeshua. Father, in the name of Yeshua. Lord, Ama, salamat, Lord. Because why? It is the Spirit of Almighty nga naakaron nimo. Si
siya ang gitagaan og assignment to comfort you, to remind you, o pinaagi sa balaang Espiritu, you can do all things. Kung maingon gani ka, you can do all things through Christ. It is the life. It is the life of Yeshua. It is the name of Yeshua. Nga rason nga makapadayon ka. Ang trabaho og ang it's not trabaho. Ang ano ni Yeshua nato ron is the history nga ato siyang i-follow. Nahimo siyang mirror sa atong life. Dili ni mo siya tanan ang iyahang history. Kung giunsa niya pagkinabuhi should be followed by you and me. Are you listening? Dili siya pwede mamuhat para nimo. Ikaw na pinaagi sa balaang Espiritu. All you need to do, just follow. Kung unsay naa sa Bible base, kung giunsa ni Yeshua pag kinabuhi while He was here. You cannot even tell Yeshua to help you, no. It is not His job to help you. It is the job of the Holy Spirit this time to help you. But the Holy Spirit cannot help you if you will not do anything with boldness. I'm telling you. Matingala ka, daghan ka nagaampo, nga nung wala pa may mga alibyo. Dili na nimo ma-realize. The reason why mingon kag through Christ, because gina-follow lang nimo kung unsa ka boldness, kung unsa ka bold si Yeshua. Remember, it is the job of the Holy Spirit to help. It is not the job of Yeshua to help you. Kay siya, gipapapauli na sa langit, ang gipadala diri is ang balang Espiritu, and then ang imuhang trabaho is to yield with the Holy Spirit, and of course, dili ka pwede nga mamuhat, nga wala ang balaang, ang pangalan ni Yeshua, nga imo lang of course, kikisa mo na itong ginawali din eh. Di ba? Usa man itong ginawali din eh. Atong ginawali is about the Father. Because wala man siya ginasulti, mingon man na si Father. Na ako diri kay, kung akong isulti, kung saan ako ipasulti sa akong amahan. Ang kabubuton sa amahan. Ingon pa gani siya, you ask my Father in my name. So ang bida diri, is of course, it is how you communicate properly. Nasabtan ko ninyo mga higala. Jesus, tabang gigig ko, Jesus, hanga mula ka ko. No. It is not His job to help you. It is the job of Ruach HaKodesh, the Spirit of Almighty. Father, mula ka ko karon. Holy Spirit, I want you to be with me. In the name of Yeshua. Kung unsa ka kaisog sa una, Lord, akong mahimo tong parehas. Si Yeshua manggod, imura na siyang history nga, imuha na siyang imong kusog. Imong ma-remember lang nimo siya sa iyang ginahimo ba? Imo lang siyang sumbanan, imo siyang inspiration, imo siyang idol. But He's not there to help you. Imo lang siyang tig-encourage na sa imo nga kaya nimo ni Yeshua. Kaya po din ako because
Nasabtan ko ninyo mga higala. Muna gani usahay. Daghan kayo ma-disappointed na nanawag naman kung wala man. But if you call the name of Yeshua, walay problema sa kaluwasan. Amen. Kay dili gani kakaadto sa amahan kung wala si Yeshua nga imong gitawag. Because mo bear witness man na sa balaang espiritu sa taas. The name of Yeshua, Yeshua, I come before you. I accept you as my Lord. I thank you. Mingon ka, amahan, salamat ni Yeshua for dying on the cross for me. And Yeshua, ako kang nituo ko nimo. All you have to do just believe and receive Him. And then understand kung kinsa ka, unsaon nimo pag kinabuhi diri sa kalibutan, imo na siya ila-ilahon. Problema na nimo to ni ayaw pag tinapulan. Tapos ingnon pa nimo sa Yeshua, Yeshua kuyog ra gud tabi. Wala na, dili siya pwede pong kuyog nimo. Tuwa siya sa langit ron. Ayaw siya uban na sa imong lakaw. Pero kung kinanglan pa siya panaugon, pwede man. Kung kinanglan na, kung nanaka sa kalayo, kay gisunog ka, kay tungod agwali ka, pwede man panaugon sa Yeshua, o ano yung problema? Ang say verse, day? Kana ganing usahay ang ato ang pag-address atong mga pag-ampo o ang pagposisyon ako sa akong self. Usahay, muna maglibog ang uban sa to ang mga Muslim friend about daghan tag Ginoo tag ginatawag. Tapos ang ginatawag manggod sa mga Muslim friend. Ang Father lang gyud ang ginatawag kana mga Judaism. The Lord of Israel ra gyud na og Abraham and Jacob ang ginatawag. Pero ilang giagian sa mga Muslim friend si Muhammad. Sa Judaism, ilang giagian si Moses. Sa Christian, ang ato ang way si Yeshua. Remember, dili ta kaadto sa amahan kung walay Yeshua. Patungod sa dugo ni Yeshua nga giula nga which imo nang ikaw ug ako nahugasan, we could come before the Father. Ang atong problema ron is dili ta kahibalo mo identify. Dili ta kabalo unsaon nato pag duol ug naa kay isulti. Muna gani usay magkamali-mali ta nga muduol ta kay Mama Mary para ihatod didto. Muduol ta ni Saint Peter para ihatod ang atong storya didto. Maka-add to ta tungod sa pangalan but who bring witness o magdala sa ato ang mensahe. Kinsa man? Holy Spirit. So tanan ang imong giunghong madunggan na diretso sa amahan. Pero remember, dapat naa kay relasyon ni Yeshua. Ang Holy Spirit nag-communicate. That's the Spirit of Almighty. Kaya balunan na siya sa imong gusto isulti. Pero, ang pagsulti nimo, Ama, as I come before you in the name of Yeshua, your Son and my Savior. Mao ni ako ang request. But let your request be made known. Klaro, dili. Let your request be made known. Karon, kung naa kay mag-i-request. Di ba? Saan man na nimo? Asa man to na makita ang let your request be made known.
Di ba naaman na kuya? Asa na nga verse? Palihog daw. So remember, you have the Spirit of Almighty. Kinsa ang Spirit of Almighty? Ruach HaKodesh, the Holy Spirit. Because the Spirit of Almighty is with you, is in you, hallelujah. So it is easier for us to communicate in Jesus' name. Mingon gani kag in Yeshua's name, pangalan gyud na ni Yeshua. Okay? Kaya siya man atong covenant. Okay? Be made known unto the Father. Karon, kung naa kay request, saan mo ni manaron? Jesus, na ako'y request. So change. Kaya only the Father will grant your requests. Even Yeshua, nagahulat siya sa instruction sa iyang amahan. Wato siya nagbuot-buot. Dili pwede kabuot sa Yeshua even sa imuharon. It is the Father nga naay plano nga maayo para nimo, not Yeshua. Because Yeshua iyang gisunod lang kung sa'y gusto siyang amahan. Amen! But you cannot come kung dili ka kaduol ni, kung dili ka moagi ni Yeshua. Balugaw, kano sa mahamaya ang amahan? Kung ato ang sundon ang kinabuhi ni Yeshua sa ato ang kinabuhi. You learn more about of Yeshua's life and journey. Kung gihimo nato siyang idol sa ato ang life, kung gihimo nimo siyang sumbanan sa imong kinabuhi, mahimaya ang amahan. Kaya wala siya laing gihimo sa iyang kinabuhi for 33 and a half years, kundi iya ang ipahilipay niya iyang amahan. Are you listening? Muna ako, so kada to sige tanaw ato kita amo gina sa ikit no nga dugay kay kuno human kailangan pitang episode man nagwa po ang storya. Every time muduol ko sa amahan, sa una muduol naman ko mag-ana-ana ako, magsigo ana-ana di magsistorya ko ni karon. Lahi na ako ang ano ko Lord. Lahi na gyud ko Lord, kumuduol ko nimo Lord, lahi. Nilahi ang ako ang change as I come before him. Ingon ko Lord, kung naa may emperor nga ilahang ginaludhan, o na emperor nga ilahang ginasulti kung naa sila request, mag-inaana sila musulti, Lord. Ako po nang buhaton, Ginoo. Lahi ra gyud kaayo ang pamati, mga kaigsunan. Lahi ra gyud. Lahi ra gyud. Nga ato siyang i-honor sa atohang kinabuhi. Wala man ko miingon nga mahimo tang religious, no. You don't have to be religious. Just honor him. Amen? So, tagaay kong verse to about blood and covenant, kay ako i-prove ninyo. Tugod na sa dugo. Nasiliuhan ta sa dugo ni Yeshua. Matthew 26:28, kuya. Matthew 26:28. For this is my blood of the New Testament. Katong na covenant. Tagay ko word na covenant. For this is my blood that establishes the covenant. It is shed for many for the forgiveness of sins. In other words, kung walang blood, you cannot come to the Father. So as you come before him, Father, I come to you in the name of Yeshua. I cover myself by the blood of Yeshua. Then, make your request known to the Father.
Isulti nila, wala naman kay lain tuganan. Siya lang atong tuganan. Amen? Siya lang atong sumpungan. Siya lang atong pangayuan. Diba ingon si Yeshua, you ask anything. You ask the Father in my name. Amen. So kinsa na aron diri? It is actually the Father, the Spirit of Almighty. Grabe tayo taka-blessed. Humana ang trabaho ni Yeshua, pero wala na human ang trabaho ni Amahan, ikaw ug ako magpadayon. Ug ang atuang kauban ang balaang espiritu sa Amahan. Then, kinsa man ang atong idol o rason nga makapadayon ta? Because of Yeshua. Kung how He endured. Naka-endure siya mga higala when He was here. Dito lalim iyang kinabuhi. Siya ang rason nga magpadayon ta. Kay gihuman niya iyang misyon hantod sa cross. Ug dili na manggani ta magmisyon nga ikaw ug ako mo lang sang ububayad kay human na. Magpadayon lang ta kung unsay gusto ipahimo ni Amahan. Amen. Kinsa imong idol ug kinsa imong sumbayanan? Si Yeshua. Kinsa ang rason nga nung magpadayon ka? Because of Yeshua. Pero ang nagtabang ni Moron is the Spirit of Almighty. The Holy Spirit. Mauning rason nga, manong matingala ka nga, imbis maglagot ka, di na ka maglagot. Dili man na imong konsensya, it is the Holy Spirit. Palakpakan nato si Father for giving us Ruach HaKodesh. Amen. Amen. Hallelujah. Okay? So, nasabdan ba nato mga higala? Sabdan ba nato mga kaigsunan, no? Kanang lamigid kaayo ang covenant. So, nalang ko yung mga pila kabuok na gusto na ko i-discuss sa covenant. Na gusto na ko, I want you to enjoy the privilege that the Lord has given us. What we have is the covenant that what we have in Yeshua. Exodus 24. Exodus 24 verses 6 to 8. Exodus 24. Okay. Mauni nga wala pa namatay si Yeshua. Ani kabalaan ang Amahan nga bago sila mo communicate sa Amahan, kinahanglan na asa sila'y agian. Moses took half the blood of Seth in the basins, the other half of the blood of the sprinkled on the altar. Next verse. He then took the covenant scroll and read it aloud to the people. They responded, "We will do and obey everything that the Lord has commanded." Ako gani silang maano, we will do. Ako ma-imagine to ba kung unsa sila ka. Kasi syempre no, naog na si Moses, kay mauro man ang istoryahan sa Amahan, no? Ama siya lain istorya. So, ibasahon na lang na, tapos, pag human og basa, maingon nitong mga tao, kay mahadlok man sila, kay pamatyon unya siya sa Amahan, kay grabe man kay istikto sa Amahan. So, sa akong ma-imagine mga higala nga dito sa wilderness, iyan siya, we will do and obey everything that the Lord has commanded. Kay grabe kay istikto ang Amahan, grabe kaayo. Manatong 8? Mana? Okay, next verse. Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said, "This is the blood of the
Lord, of the covenant that the Lord has made with you concerning all these words. So wala na gyud lain mga higala nga mo communicate kaning amahan. Dili ko siya mo communicate kung walay mga sprinkling of the blood. Kay dinha man good ang access nga si Adonai Almighty will listen and will give words to the people. Because that time ang mga tao, mga kaigsuonan sa wilderness, maglagot sila kay ngano daw ang Ginoo ingon nila dili makigstorya sa ilaha. Nganong si Moses man lang. Nagkani si Miriam, igsuon ni Moses, naglagot. Muna gisangla siya kay naglagot siya nga nganong dili daw siya istoryahan sa amahan, nganong si Moses lang ang iyang igsuon mo istoryahon. Dili basta-basta mo istorya ang amahan. Muagi gid nagdugo bago siya mag-communicate. See, nakita na nimo ang picture? Kung sa kabalaan ng amahan, kung sa kabalaan ng amahan, dili basta-basta. Nakita sa insayunan na nato, tinuod gas siya, pero ang pasabot sa gas siya manggod, naluwas pa ta, nga wala namang tatay chance. Ayun, ano yung gamitan nga abusarbe? Isigaya, Zechariah 9:11. Zechariah 9:11. Okay? Mao ni ang covenant, kuyaw ang covenant. As for you, because of the blood of your covenant, so see, nagi na sila'y patyon nga dugo, hayop para mo establish ang covenant. Okay? So, nag-ula na sila og dugo ani. Nagpatay gini sila hayop para naay dugo. Okay? I will release your prisoners from the waterless cistern. So see, always blood of the covenant. Wala, magduol gani tayo always. Father, I cover myself with the blood and I thank you, Father, for your Son, Yeshua, that to shed His blood on the cross, Father. Thank you for the life of my Savior, Yeshua. Di apil yapon sa Yeshua sa imong mga pag-ampo, but you are addressing to the Father. Amen. Remember si Satanas nga paninguha gihapon sa inyo hangtod karon. Busa always sealed yourself with the blood of Yeshua. Karon wala na tayo patyon kay humana mang ula once and for all. We have to declare, because that's the power that you have right now. Ang gihatag ni Yeshua is to say the word, whatever unsa imong isulti will be agreed in heaven. Whatever you bound diri sa kalibutan will be bound in heaven. Amen. Ayaw kahit na mag-religious nga, si kanaganing religious ka ayaw nga, dapat, well, of course, we always preach the message of the cross. And who did that? It is Yeshua. Di ba gina pwede na ito mapadaptin sa Yeshua? But kinanglan lang nimo sabton kung asa ka naka-address ang imuhang mga pag-ampo. Are you listening? O ang imuhang pag-honor dito sa amahan sa pangalan ni Yeshua. Malakay 2:5. Malakay 2:5. My covenant with him was one of the life and peace, and I gave this to him. It called for reverence. Claro. And he revered me and stood in awe of my name.
Tapos kita, murotag sa kinsang mga niluwas, mga abusado kang dagko. Are you listening? Hebrews 9:20. Hebrews 9:20. Hallelujah to the Lamb. Glory to you, Adonai. Yeshua is Lord. Amen. So, always declare, Yeshua is Lord, my King. Amen. But when you address your prayer and your request, be made known to the Father. And honor Ruach HaKodesh, the Spirit of the Father. Saying, this is the blood of the covenant that Almighty has commanded for you. This is the blood of the covenant that Almighty, moog yun ng requirement ni Almighty, kay balaan gaayod siya. Next verse. Chapter 10:29, Hebrews 10:29. Hebrews 10:29. How much worse punishment do you think one will deserve who has trampled on the Son of Almighty, regarded as profane the blood of the covenant by which he was sanctified, and insulted the Spirit of grace? Grabe, grabe, kasagrado ang dugo ni Yeshua. Grabe o grabe kasagrado ang dugo ni Yeshua. Balik ta sa Hebrews 9, verse 22. According to the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Because na-shed na ang blood, you are forgiven. Amen! Let's all stand. Hallelujah. Pastor Bob. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb.